Magandang araw po sa inyo guys. Nandito po tayo ngayon sa aking maliit na babuyan. Isa pong napakalungkot na umaga po kasi nga nabagsakan po ng malaking kahoy yung aking kulungan ng baboy. So puntahan natin at ipapakita ko po sa inyo. Ayan po siya guys, oh. Napakalaking puno po ng guma. Bumagsak po siya. Doon po siya bumagsak sa bubong ng aking kulungan. So nabahala po ako guys kasi nga yung aking mga inahin na buntis dalawa, natatakot po sila. Parang napubya po sila pag may mga kahit maliit lang na kasikas na kanilang maririnig, parang para silang hindi mapakali. At malungkot po ako kasi nga baka makunan po yung inahin ko. Nangyari po ito noong araw po ng Miyerkules at kasagsagan po yun ng bagyong Guring. Wala naman pong malakas na ulan dito sa amin, pero ang hangin po ay napakalakas po talaga. Parang inano niya po yung kahoy, parang talagang babagsak talaga kasi sa lakas po ng hangin. Buti na lang po may puno po ng niyog na maliit at nakatulong po na para hindi po yung bumagsak yung kabuuan ng kahoy sa aking kulungan talaga. Kasi nga dyan po nakalagay yung inahin ko na buntis. Papasukin natin mamaya sa silid at ipakita ko sa iyo yung mga buntis. Ngayon lang po ako nag share sa inyo guys kasi nga parang kinabahan po ako baka makunan po yung mga inahin ko. Puntahan po natin sila sa loob guys. Yan po sila guys, oh. Ito po yung isa kong inahin guys. Buti na lang ngayon okay na siya at parang hindi na po siya parang kasi nung una nung pagbagsak ng kahoy talaga parang natakot talaga sila at akala ko nga baka makunan sila, pero ito nung bumagsak ang kahoy 104 days na siya noon at buti na lang kasi kinabukasan ayaw po nilang kumain sila, pero hindi lang po ang madami ang kinain nila, kunti lang, hindi po nila inubos yung pagkain nila na ibinigay ko sa kanila. At tapos parang hinihingal po sila palagi simula nang bumagsak yung kahoy. Kaya ang ginawa ko, binigyan ko muna sila ng Electrogen kasi nga anti-stress daw yun. So sa awa po ng Diyos naubos na po nila yung pakain ko sa kanila, oh. At parang sa tingin ko parang okay na po yung lagay nila. So yung isa naman nung bumagsak yung kahoy, yung malaki kong inahin, ito po yung naapektuhan ng todo kasi nga kinabukasan kunti talaga lang ang kinain niya. At ganun pa din, binigyan ko ng electrolytes at buti ngayon kinain na po niya yung pagkain niya at wala na pong natira. So parang unti-unti na po siyang nakarecover. Sana lang hindi po maapektuhan yung mga biik na nasa kanyang katawan kasi parang ito po yung naapektuhan kasi nga, oh, yung bubong ko nilagyan ko na lang ng harang dito kasi nga
dito po yun bumagsak yung mga sanga ng punong kahoy. At hindi na po ako makatayo ng maayos kasi nga na-down po yung bubong ko. Hindi ko na lang muna pinakuha yung kahoy kasi nga matakot talaga sila kapag maingay po sa ibabaw ng sa ibabaw ng bubong ko. Kaya pinahinto ko na muna. So yan lang muna ang ma-share ko sa inyo guys, at salamat po sa panunood. Abangan nyo po guys kasi nga ngayong mga next week manganak na po yung ito pong inahin ko na isa. Manganak na po ito at i-share ko po sa inyo kung ano pong okay ba yung mga biik at baka wala bang nangyayaring masama sa kanya. Hindi pa nakakaapekto yung, kasi po gulat na gulat po sila nung bumagsak po yung kahoy, at pati nga ako pag pumasok ako dito sa kulungan, pag nakakita po sila sa akin, para po sila nakakita ng hindi po sila mapakali at tatayo higa, parang may kinatatakutan po sila. Sana lang po hindi po maapektuhan yung mga biik. Sa susunod po na video guys, pag nanganak na sila, ipapakita ko po sa inyo. Hanggang dito na lang po guys, at salamat po sa panonood.